Part 5. Palagi siyang nagtatanong kung kailan ako pupunta ng lungsod. Alam ko ang plano niya kaya ayokong sagutin. Pero sa huli, wala na akong nagagawa dahil sa sinasabi niyang maghihintay na lang siya araw-araw dito sa gubat. Hindi ko maisip na uunahin niya pang pumunta rito kaysa sa trabaho niya sa planta. Dumating ang araw na kinailangan kong pumunta sa lungsod para bumili ng mga kakailanganin dito sa bahay. Nang gumising, diretso kong sinilip ang nasa labas. Sakto ang pagdating niya sa pagbukas ko ng pintuan. Pinapasok ko siya dahil hindi naman pwedeng paghintayin siya sa labas para lang sa akin. Mabilis ang galaw ko nang maligo pati nagbihis. Sabay kaming lumabas ng bahay nang matapos. Walang pinagbago, tahimik naming tinahak ang daan patungo sa bungad ng gubat. Nilangon ko ang magkabilang bahagi ng daan bago pumasok ng sasakyan. Hindi ko maisip kung may makakita man sa akin na kasama ang senyor ito. Umuwi ka na para magpahinga pagkatapos nito, sabi ko sa gitna ng daan. Nang tumigil na ang sasakyan, diretso akong bumaba matapos magpasalamat. Kung magtatagal ako dito, baka may makahalata pa. Malalaki ang ginawa kong hakbang papalayo ng sasakyan. Diretsyong nagtungo ako sa palengke, binili ang kakailanganin. Medyo marami-rami ang binili ko para isahang puntahan na lang. Nakakahiya kung pabalik-balik ako rito, hatid ng hatid naman ang senyor ito. Sa susunod, hahanap ako ng paraan na hindi siya masabihan na pupunta ako rito sa lungsod. Tahimik kong tinahak ang daan pauwi. Medyo nahirapan lang dahil maya't maya ang pagbaba ng balabal na suot ko. Kailangan kong ibaba ang mga dala para lang maibalik ko ng maayos. Sa hindi kalayuan, natano ko na ang planta. Walang tao sa labas kaya payapa akong makakadaan. Mukhang abala ang mga trabahant sa loob. Siguradong nandoon din sa loob si senyor ito Dave. Pumagal ang lakad ko nang agad makita ang isang lalaki na nakaupo sa isang malaking bato na madadaanan ko. Nasa pagitan ng dalawang daliri niya ang isang buhay na sigarilyo habang nakaharap sa planta. Agad ko siyang nakilala bilang isang trabahant dahil sa damit na suot. Abala ang mga tao sa loob kaya nakapagtataka na may trabahant sa labas ng planta. Kung magpapatuloy ako sa paglalakad, siguradong makikita niya ako. Maghahanap ako ng ibang madadaanan na hindi dumadaan sa harap niya. Kumakbang ako paatras sa maingat na pumihit. Pero bago pa tuluyang makatalikod, nilangon niya na ang pwesto ko. Nanlamig ang katawan ko saka hindi agad nakagalaw. Naging sarado ang utak ko. Tumayo siya habang pinaglalaroan ang may baga na sigarilyo. Nagtagal ang tingin ko roon, saka lang ako nakabalik sa huwisyo. Yumuko ako sa mabilis na naglakad para malagpasan siya. Pero bago ko pa magawa, hinarangan niya na ang dinadaanan ko. Umatras ako papalayo. Abot-abot na ang kaba ng puso ko nang tiningala siya. Ang kanyang ngisi ay nagbigay kilabot sa akin. Humithit siya sa sigarilyo saka binugas sa mukha ko. Mas lalo akong napayuko. Sa mga oras na to, wala na akong pakialam sa mga gamit na dala. Tuluyan ko na iyong nabitawan. Ba't ka dito dumadaan? Tanong niya sa kalmadong boses. Hindi ako nakapagsalita. Gusto kong tumakbo para tuluyang makalayo pero ang paa ko ay hindi ko maigalaw. Halos marinig ko ang sigaw ng isip ko na kumilos pero nanatili akong nasa kinatatayuan. Nawala ako sa sarili, lalo na nang humakbang siya palapit sa akin. Naramdaman ko ang panginginig ng katawan sa takot. Tinatanong kita, ba't ka dito dumadaan? Hamalakhak siya. Ayaw mo bang sagutin dahil ayaw mong malaman ko na anak ka ni Manolo? Walang mapaglagyan ng matinding takot sa puso ko. Napasinghap ako nang marahas niyang tanggalin ang balabal na suot ko. Sinubukan ko yung kunin sa kamay niya pero mas lalo niyang nilayo sa akin. Akin na. Ngumisi siya. Halos manghina ako nang makita ang klase ng tingin niya sa buong katawan ko. Dumaan ang malamig na simoy ng hangin kasabay ng mas lalong panginginig ko sa takot. Hindi ko alam na ganito ka pala kaganda, aniya sa mahinang boses. Mas lumapit siya sa akin. Sunod-sunod ang naging pag-atres ko. Sinulyapan ko ang kanyang gilid. Kung makakalusot ako roon, siguradong makakatakas na ako. Wala na akong ibang pagpipilian. Mabilis akong tumakbo para malagpasan siya pero mabilis. Ang galaw niya nahilahin ang dulo ng buhok ko. Napasinghap ako sa sakit nang bumangga ako sa katawan niya dahil sa lakas ng pagkakahila. Pitawan mo ako. Tumawa siya saka dinala ako patungo sa masukal na parte ng gubat.
Panay ang pagpupumiglas ko pero masyado siyang malakas. Tumigil siya sa paghila ng nasa gitna na. Halos hindi ko na makita ang katapat na planta. Lumayo ako sa kanya pero mabilis niyang nahawakan ang leeg ko. Nanlaki ang mata ko nang maramdaman ang pagdiin ng hawak niya. Marahas niya akong isinandal sa isang magaspang na puno dahilan ng pagtama ng ulo ko. Kung hindi kita makukuha sa pabor, kukunin na lang kita pagkatapos nito. Mas lalo niyang idiniin ang pagkakasakal sa akin. Wala na akong makuhang hangin. Umawang ang labi ko kasabay ng pagsubok ko naman laban, pero mas lalo lang humigpit ang pagkakasakal niya sa akin. Halos magmakaawa na ako nang maramdaman, ang dahan-daang pagdiin ng baga ng sigarilyo sa ibabaw na parte ng dibdib ko. Ang nakakabingi niyang halakhak ay sumabay sa mahina kong sigaw sa sakit. Inulit niya ang pagdampi ng baga ng sigarilyo sa ibang parte ng dibdib ko. Inabot ko siya sa kasinubukan muling manlaban. Pero muli niyang ibinangga ang ulo ko sa puno, halos mahilaw ako. Naiiyak ako sa sobrang sakit sa katakot. Walang makakarinig sa akin. Walang tutulong sa akin. Walang liligtas sa akin kundi ang sarili ko lang. Inipon ko ang natitirang lakas sa kamalakas na sinipa ang pagitan ng hita niya. Umalangaw-ngaw ang malakas niyang sigaw kasabay ng pagkalaglag ko sa lupa. Naghabol ako ng hangin sa kaagad sinubukang gumapang para makalayo. Hindi ko halos maigalaw ang katawan sa magkahalong pagod pati panghihina. Rinig ko ang malakas niyang mura. Napatingin ako sa kanya nang marinig ang malakas na tunog ng pagkabali ng sanga. Nanlaki ang mata ko nang makita ang matalas na parte ng kanyang hawak. A sudden memory of my mother comes into my mind. Hindi ako nakagalaw. Nakita ko ang pagsulpot ng isang matanda sa kapinigilan ang lalaki na makalapit sa akin. Ilang beses niya akong sinigawan na lumayo bago ko nagawa ang kanyang sinabi. Magtago ka dahil talagang hahanapin kita. Sigaw niya sa galit. Tuloy-tuloy ang pagtakbo ko, hindi na pinansin pa ang matatalas na bato na sumusugat sa ilalim ng mga paa ko. Walang tigil ang pagbuhos ng luha ko, hindi ko na pinansin pa ang panlalabo ng tingin. Ilang beses akong nadapa pero wala nang pakialam sa mga sugat. Mabilis kong binuksan ang pintuan ng bahay saka mabilis na nilak. Gamit ang nanginginig na kamay, isinara ko ang lahat ng bintana pati pintuan ng bahay. Nang matapos, nanghihina akong napaupo sa kwarto na natulala. Ilang minuto akong wala sa sarili bago tuluyang humagulgol ng may proseso na ang mga nangyayari. Ilang oras na ang lumipas pero hindi pa rin nawawala ang takot. Posibleng sundan niya ako dito sa kagawin ang pinaplano niya. Tumayo ako saka nagtungo ng banyo. Unang pagbuhos pa lang ng tubig, naramdaman ko ang matinding sakit sa leeg patungo sa ibabaw ng dibdib. Ang hapdi sa kapamamanhid ay hindi ko maipaliwanag. Mabilis kong tinapos ang pagligo saka nagtungo na papasok ng kwarto. Habang pinapatuyo ang buhok, napasulyap ako sa salamin ng kwarto. Lumapit ako. Sinikop ko ang buhok patungo sa kabilang balikat. Agad kong nakita ang malaking pasa sa leeg, ang mga paso sa ibabaw ng dibdib. Ang mapatla kong mukha ay walang kabuhay-buhay. Habang tinitignan ng kabuuan, hindi ko maiwasan ang kawan ang sarili sa pinakaunang pagkakataon. A lone tear escaped from my eyes. Natulog ako sa kanagising na gabi na. Hindi ako nakaramdam ng gutom kaya hindi na ako nag-abalang lumabas pa ng kwarto. Tulala ako hanggang sa sumikat na ang araw. Ayoko na lumabas. Kung ang pananatili sa loob ng bahay, ang tanging paraan na ligtas ako, pilit na akong mananahimik dito. It takes me a lot of courage to face people. Ang lakas ng loob na itinayo ko ay nasira ng ganoon lang. Ang takot na pilit kong itinatago noon ay bigla kong naramdaman. Ang takot na ito ay hindi ko na matatakasan pa, kahit na saan ako magpunta. Napaigtad ako ng makarinig ng katok sa labas ng bahay. Pilit akong sumiksik sa dulo ng kama, kasabay ng pagtulo ng luha ng hindi ko namamalayan. Sigurado akong siya iyon. Nahanap niya ako. Wala akong lakas na manlaban at kahit subukan ko, wala rin akong laban. Natulala ako sa pintuan ng kwarto. May naririnig akong boses na tumatawag pero sobrang labo sa pandinig ko. Nabingi ako nang marinig ang malakas na tunog galing sa pintuan ng bahay. Kasunod ay ang marahas na pagbukas ng pintuan ng kwarto. Pinanood ko ang dahan-daang paglapit ng mga paa niya patungo sa pwesto ko. Tumigil siya sa paanan ko saka umupo sa kama para malapitan ako.
Akma niya akong hahawakan nang mabilis akong lumayo. Huwag mo akong hahawakan. Muling bumalik sa isip ko ang sigarilyo na hawak niya kahapon. Siguradong idadampi niya na naman iyon sa balat ko. Lumayo ka. Hindi ko na makontrol ang sarili sa sobrang takot. Tumaas na ang boses ko. Ako ito. Huwag kang lalapit. Malakas ko siyang itinulak nang muli siyang sumubok na hawakan ako. Baby, ako ito si Dave. Halata sa boses niya ang sakit sa kapaghihirap. Natigilan ako nang makilala ang boses. Sa nanlalabong mata, hinagilap ko ang mukha niya. Kumagulgul ako nang makilala siya. Walang pagdadalawang isip na lumapit ako. Ang higpit na pagkakahawak ko sa kanya ay ang tanda ng pagmamakaawa. Dave, hahanapin niya ako. Maingat niya akong dinala sa loob ng kanyang mga braso. Hindi ko hahayaang mangyari yun, malumanay niyang sabi na halos maramdaman kung pinipigilan niya ang galit niya. Napatingin ako sa kanya pero hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya dahil sa luha. Hinawakan niya ang ulo ko saka sinandal sa dibdib niya. May sinabi siya pero malabo sa pandinig ko saka hindi ko na maintindihan. Patuloy ang pagbuhos ng luha ko. Sobra ang pagod ko, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako, siya ang una kong nakita. Marahan niyang idinampi ang bimpo sa noo ko. Yumigting ang kanyang panga nang makita akong gising na. May lagnat ka, kabaliktaran ng kanyang ekspresyon ng boses niya. Hindi ako nagsalita saka tinitigan siya. Kung mawawala siya sa paningin ko, hindi ko na alam ang gagawin. Iniwan niya ang bimpo sa noo ko, kumuha ng isa galing sa lalagyan. Piniga niya ang natitirang tubig sa kamaingat na dinampi sa leeg ko. Umangat ang kanyang tingin sa akin, muling umigting ang kanyang panga, tila may pinipigilan. Mukhang namumutla ka. Kamusta na pakiramdam mo? Sinubukan kong magsalita pero walang boses na lumalabas dahil sa masakit na parte ng leeg. Ngayon ko lang napansin na nahihirapan na rin akong lumunok. Agad niya itong napansin. Mas lalong nagdilim ang kanyang ekspresyon. Tila ba may gusto siyang gawin ngunit pinipigilan niya ang sarili. Nakita niya ang sugat sa kapasa sa katawan ko. Mula sa namamaga kong leeg hanggang sa itaas ng dibdib. Pero kailanman hindi siya nagtanong kung saan iyon nanggaling. Pinanood ko siyang panasan ang katawan ko. Nang mapunasan ang mga braso, nagtungo siya sa paanan. Inangat niya ang isa kong paa saka pinunasan ang ilalim. Manhid na ang katawan ko nang gamutin niya ang lahat ng sugat na makikita niya. Tahimik siya saka alam kong may iniisip. Akmang tatayo siya nang mabilis kong nahawakan ang dulo ng damit niya. Bumaba ang kanyang tingin sa mahigpit na hawak ko. Uuwi ka na. Halos bulong ko ng tanong. Hinawakan niya ang kamay ko saka bumalik sa pagkakaupo. Umiling siya na nagbigay ginhawa sa akin. Nanatili ang tingin ko sa kanya nang haplasan niya ang buhok ko. Just by looking his eyes, it feels like I'm not the only one who's suffering here. Matulog ka na. Dahan-dahan kong isinara ang mata bilang pagsunod sa utos niya. Ilang linggo ang lumipas pero ang mga nangyari ay nanatili sa isip ko. Parang sirang plaka na pabalik-balik. Gustuhin ko mang kalimutan, hindi ko magawa. Umupo ako sa tabi ng ilog. Rinig ko ang usapan sa pagitan ni Dave saka ang kasamang lalaki. Pero kahit rinig ko, wala akong maintindihan. Ilang araw na pabalik-balik, ang lalaki dito na may mga dalang gamit pati pagkain. Sa mga nakalipas na linggo, hindi siya nawala sa paningin ko. Iniwan niya ako minsan pero bumalik din siya kaagad. Isang malaking problema na hinahayaan siyang gawin, ang mga bagay na hindi niya dapat ginagawa para sa akin, hindi niya ako responsibilidad, hindi niya obligado na gawin sa akin ang mga ganitong bagay. Nakikitira lang ako rito pero inaabala ko pa pati ang trabaho sa kapamilya niya. Ngayon na nakakapag-isip na kahit papaano, nakita ko na ang problema. Masyado akong open sa kanya. Masyado na akong nagpapadala sa emosyon na, kahit anong gustuhin niya ay hinahayaan ko. Wala akong lakas ng loob na umalis kaya kung dito ako mamamatay ay ayos lang. Ang nakakasiguro ako ay mamamatay akong lumalaban. Inilagay ko ang kamay sa tubig ng ilog. Ang malamig na daloy ng tubig ay agad kong naramdaman. Maraming mga nangyari sa akin na pwede kong ikamite. But up until now, I'm still asking myself why I always choose to fight for my life. I have no reason to live. Kung mawawala ako, walang maghahanap sa akin.
Ikakasaya ng mga tao ang magiging pagkamatay ko, kaya paanong pinipili ko pa ring mabuhay kahit una pa lang, wala namang patutunguhan. Alam kong hindi sila titigil hanggang sa alam nilang buhay pa ako. Mabilis dumating ang gabi. Mabilis akong naligo habang nagluluto siya. Tahimik kami ng maghapunan hanggang sa natapos ako sa paghuhugas ng pinggan. Pinunasan ko ang basang kamay sa kanaglakad. Nakaupo siya sa sala, pinanood akong magtungo na sa kwarto. Pero dumiretso ako patungo sa tabi niya. Sinikop ko ang buhok sa kanilingan siya. He's already looking me silently. Hindi ka ba uuwi? Kalmadong tanong ko. Ito ang unang pag-uusap namin ngayong gabi. Hindi ko alam kung bakit hindi rin siya nagsasalita saka parang nakikiramdam lang. Yumigting ang kanyang panga, tila inaasahan na ang magiging tanong ko. No, why? There's a finality in his voice. Pinanatili ko ang maging kalmado. Ang napansin ko ay kung anong gusto niya ay iyon ang palaging nasusunod. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi pwedeng ganoon. Kung kailangan ko siyang itulak paalis dito ay gagawin ko. Pero wala akong makuhang tamang salita na sasabihin ko sa kanya. Nalilito ako kung anong rason ang unang sasabihin. Paano ang trabaho mo? Hindi siya sumagot saka marahang umiling. Wala siyang pakialam sa trabaho niya. Mas dumagdag iyon sa rason na kailangan ko nga siyang paalisin dito. According to what I've heard, his main priority is their business. Pero mukhang mali ang mga naririnig ko sa lungsod. Tumikim ako sa katumayo. Umalis ka na bukas. Kailangan mong bumalik sa trabaho. Halos dito na siya tumira sa mga nakalipas na araw. Hindi siya lumalabas ng gubat kaya sigurado akong walang namumuno sa planta. Inabot niya ang kamay ko. I don't know what's the purpose, but I realized he's just stopping me from backing out. Marahan kong kinuha ang kamay pero hindi niya binitawan. You don't need to worry about the bills, mahinang sabi niya. Uminit ang pisngi ko. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung makapagsalita siya ay parang tinutulak ko pa siyang magtrabaho para sa mga bayarin. Gusto kong umalis na siya dito, dahil nagiging abala na ako, hindi lang sa kanya kundi pati na sa pamilya niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. He kissed the back of my hand while looking up on me. That made me distracted. Then what is it? Umiwas ako ng tingin. Ilang araw ka nang nandito. Hindi ka naman dito nakatira, mahinang sabi ko. I thanked him for staying by my side, when I wasn't feeling well. It's not right but still, I'm thankful. Tiyak na mababaliw ako kung wala siya sa tabi ko sa panahon na kailangan ko ng kasama. Kasalanan ko ang matagal niyang pananatili rito, kapag may nakaalam na nananatili siya malapit sa akin, tiyak na mas lalo lang akong mahihirapan. Walang kapaguran ang malakas na tahip ng puso ko. Iniwasan kong manghina, pinanatili sa isip ang dahilan kung bakit kami nag-uusap ngayon. He licked his lips as he stared me. I'm staying here. Walang rason para manatili ka pa dito. He tried to pull me towards him but I remained standing with our distance. You're my reason. Pinilit kong tanggalin ang pagkakahawak niya sa akin. Pinitiwan niya yun pero dinala niya ako paupo. Pumagsak ako sa pagitan ng mga hita niya. He immediately wrapped his arms around me. Halos hindi na ako makahinga sa malakas na tibok ng puso ko. Muntik ko nang makalimutan ang mga sasabihin ko. Tumikim ako saka ipinagpatuloy ang gustong sabihin kanina. I'm not going to be swayed by his simple moves. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa. Magkaibigan lang naman tayo. Mahinang sabi ko. Napaigtad ako nang bigla siyang humalaklak. Bahagya ko siyang nilingon saka agad nakita ang iritasyon. Friends, ha? He mocked me. Kumunat ang noo ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Hindi niya gagawin ang mga bagay na to kung hindi man lang kaibigan ang tingin niya sa akin. Imposibleng wala lang ako sa kanya matapos ang ilang linggong pananatili niya dito. Are you numb? Seryosong sabi niya pero bakas pa rin ang matinding iritasyon sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Nakakahiya kung ako lang ang gusto siyang maging kaibigan. Kung ayaw mo akong kaibigan ay ayos lang. Hindi naman kita pinipilit. Natahimik siya kaya nanahimik na rin ako. Ramdam rinig ko ang mabibigat niyang paghinga. Is that the only thing you can offer? He asked softly. Bakas ang frustrasyon sa boses niya pero pinanatili ang maging kalmado.
Nahihirapan na ako dahil sa hindi ko na rin makuha ang ibig niyang sabihin. Nilangon ko siya. Kaunting distansya na lang ay magdidikit na ang ilong namin. The frustration in his eyes tells me that he's really having a hard time now. Ano ba ang gusto mo? Marahang tanong ko. He lifted my chin and me face him. This. Before I could speak, his soft lips touched mine. Hindi ako nakagalaw sa naging sarado ang utak ko. His lips moved sensually, but I don't know how to answer it. Isang hindi pamilyar na init ang naramdaman ko. Ilang minuto ang itinagal bago siya tumigil. He looked me intently. There's different emotions in his eyes that I can't name. Hindi ko mapangalanan dahil bago lang para sa akin. Am I your first kiss? It's almost a whisper. Hindi ako nakasagot sa kahihiyan. Kahit hindi niya ako tanungin, alam kong alam niya na wala akong alam sa mga bagay na ganito. Hindi ko alam kung sinadya niya bang itanong sa akin para mahiya ako. I'm sure he met girls in Manila, which are experts. Hindi siya mahihirapan doon dahil eksperto na sa mga bagay na ganito. Pilit akong kumawala sa hawak niya. Naging tagumpay dahil sa hindi niya napaghandaan. Malalaki ang hakbang na nagtungo ako sa kwarto para tuluyan ng makatakas sa kanya. Pero bago ko pa maisara ng tuluyan ang pintuan, nasa itaas na parte na ang kamay niya para pigilan. Agad akong nanghina nang makita ang klase ng tingin niya sa akin. Isang malaking hakbang ang ginawa niya bago ako muling hinalikan. Ang planong lumayo sa kanya ay biglang naglaho. Hindi ko alam na ganito ako kaina pagdating sa mga bagay na ganito. His movements were slow at first but it went deep. The moves of his lips were tempting, the reason why I tried to move my lips just like his. Natigil siya sa paghalik pero muling ipinagpatuloy sa malalim ng paraan. He's too tall that I can't reach him. He gently pulled me towards my bed. Naupo siya sa dulo saka pinaupo ako paarap sa kandangan niya. Ang kanyang kamay ay namamahinga sa baywang ko, tahimik sa kamarahan na humahaplos. Ang kanyang mga halik ay mas lumalim, halos hindi ko na alam kung paano sagutin. It made me breathless. This feels foreign but somehow, it makes me thrilled. Tinulak ko siya para makahinga kahit sandali, niyuko ko siya sa kaagad na pansin ang basa niyang labi. Kahit sa madilim na kwarto na tanging panglo ng buwan galing sa labas, nakita ko ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa kanyang mata. Ang kanyang mata ay bumaba sa strap ng dress na hindi ko na malayang nakababa na sa braso ko. He kissed me again but it slowly went down to my neck. He touched my buttocks before lifting me up, making me feel something in between. Nagulat ang labi ko agad naramdaman ang matinding panghihina. Wala na ako sa sarili. Naramdaman ko lang na wala na akong damit nang maramdaman ang palad niya sa dibdib ko. I'm too distracted by his kisses, that I didn't even notice him removing my clothes. Naging lasing na ako sa mga halik niya. His kisses went down until it reaches my breast. He licked and sucked. Tumindig ang balahibo ko. Kahit wala na sa sarili, alam kong hindi ko rin ito pagsisisihan kinabukasan. Inangat niya ako saka inihiga sa kama. He smoothly removed my last cloth. He attacked my lips again. I'm fully naked but he's not. I reached for the hem of his shirt but it's hard for me since my hand is shaking. Nang mapansin na nahihirapan ako, siya na mismo ang naghubad. Pero hindi ako nakontento. I tried to remove his belt and he let me. Ang mga bagay na hindi ko naisip noon ay nagagawa ko ngayon, tila ba may karanasan na sa bagay na ito. Ngayon pa lang, alam ko nang ikakahiya ko ang mga naging agresibo kong galaw. When I totally unzipped his pants, I stopped when I felt something hard. I'm too shocked that I can't answer his kisses anymore. He dipped his head on my neck as he groaned. Because of extreme curiosity, I tried to touch him more. Napasinghap ako nang tuluyan iyong nahawakan. Pinitiwan ko rin dahil sa kaba. He's groaning and I'm confused if he's in pain or not. His small groans made me more hot. Ang kanyang mukha ay nakabaon na sa leeg ko. I want him to continue but he's not moving. I tried to push his shoulder. Dave. Umahan siya saka tinignan ako. Pinagsisihan ko agad ang ginawa. Uminit ang pisngi ko. He kissed my forehead while he's on top of me. Ang kanyang braso ay nasa gilid ko, iniiwasan akong madaganan. Do you want this?
Marahan akong tumango. Ang kanyang boses ay tila nagbago sa pandinig ko. Ayaw mo ba sa akin? Wala sa sariling tanong ko. His eyes darkened as his jaw moved. He looks mad for something. Mukhang may naalala. Gusto kita. Nabukas ang labi ko sa gulat sa biglaan niyang pag-amin. Sa madilim na gabi, nakita ko ang unti-unting pag-angat ng gilid ng kanyang labi. He kissed me again but this time passionately. Ang galaw niya na mabagal saka malalim ay sinubukan kong sabayan. Ang init na sandaling nawala ay bumabalik. Bumaba ang kanyang halik sa dibdib ko. Bigla siyang umahan saka humiga sa tabi ko. Nang hihina ko siyang nilingan. Akala ko ay titigil na siya nang inalalayan niya akong bumangon. Nang makabangon, inangat niya ang hita ko, pinaghiwalay bago dinala para pamatong sa kanya. I ended sitting on his muscled stomach. Sit on my face, he demanded in his husky voice. Hindi ko agad naintindihan ang kanyang sinabi. Wala ako sa sarili na tila pinoproseso pa ang posisyon naming dalawa. Hinawakan niya ang bewang ko saka inangat. He lowered his body until his chin reaches my private part. He wrapped his arms on my legs as he lowered my body. I gasped when I felt his tongue. My body arched as I tried to stop him. Ang hawak niya sa hita ko ay mas humigpit, pinipigilan ako sa paggalaw. Ang natitirang lakas ko ay naglaho. Hindi ko alam kung saan kakapit. But I ended up holding his hand, resting on my thighs. I can't stop myself from moaning even if I tried to stop it. Ang bawat galaw niya ay eksperto, alam kung saan ang dapat bigyan ng atensyon. Nang hihina ko siyang niyuko, his eyes were closed and he looks passionate of what he's doing. I can almost hear every flick of his tongue. He licked and sucked until I felt something is coming. Sinubukan ko siyang pigilan pero mas lalong humigpit ang hawak niya sa akin. In spiral manner, he brought me to the top. He sipped all of it before he stopped. Isang ginhawa ang pagtigil niya. Hinahabol ko ang hininga nang tahimik siyang umalis sa pagitan ko. Nang hihina akong napaupo sa kanahiga. Ang ginawa niya ay nakakapanghigop ng lakas. Tinignan ko siya, naabutan ang tuluyan niyang pagtanggal sa pangibabang suot. Tumagal ang tingin ko sa bagay na nasa pagitan ng kanyang hita. I touched him earlier, but I never thought it's this big. Nahiya ako saka mabilis na isara ang mga hita. Pero bago ko tuluyan maisara, pinigilan niya na ang tuhod ko. Even from the dark, I saw him smirked. Not yet, baby. He kneeled in between as he pulled my legs towards him. Dinagana niya ako sa katuluyan kong naramdaman, ang bagay na iyon sa pagitan ng hita ko. Umawang ang labi ko, bahagyang lamiyad. He's watching every beat of my reactions. Dave, I called him for something. Nakagat ko ang pangibabang labi, muling dinama ang nasa pagitan ng hita. I'm too eager to feel him totally, but he's taking his time. Sa inis ay bahagya ko siyang hinampas sa balikat. He chuckled. He lifted my left leg making me feel him more. He's already in my entrance but he's not moving. Just by looking his eyes, I know he's silently planning how not to hurt me, which is impossible. I moaned when I felt him slowly moving on my entrance. He's taking me slow, pero hindi ko kinakaya. I looked him, almost pleading. His eyes darkened. Yumigting ang kanyang panga, tila tuluyan nang naputol ang manipis na pasensya. This will hurt. He kissed me fully as he parted both of my legs wider. In one thrust, I gasped so loud when he filled me fully. Nabingi ako sa matinding sakit. He's kissing me but I can't answer it anymore. He's so big that I'm so stretched. I'm trying so hard not to cry. He's not moving and I know he's just trying to control himself. His kisses lowered down to my neck, trying to make me feel relaxed. Hindi nagtagal ay dahan-daang nawala ang sakit. I tried to move, he cursed in erotic way. Muli kong sinubukan gumalaw. Ang kanyang kontrol na pilit itinayo ay tuluyan na nasira. In almost violent move, he made me wrap my legs to his waist as he pulled me more. Hindi ko na napigilan ang gumawa ng tunog nang tuluyan siyang gumalaw sa mabagal patungo sa mabilis na paraan.